Hello guys! Magandang hapon sa inyong lahat. On this show guys, Mamasagari Channel, a faith healer o Zamatarder sa ngayong hapon na to. Tignan natin ang sabihin sa ng ating mga gabay. So this is a special gabay for the month of July 11 hanggang July 17 for the sign of Aquarius. Aquarius, welcome to my channel. Ano kayang messages, advices, and spirit guides ang ating masasagap for today's video? Kanino kayang energy or kaganapan sa buhay ng mga Aquarius ang ating mga kagilap? So guys, this reading is a general reading namang dila at makaka-resonate. Kunin lamang po ang makaka-relate sa inyo. And comment down below kung kaninong energy ang ating nasagap. Because don't forget to like and subscribe my channel. And hirap ko siya ba for more videos. Update ko. Maraming salamat po sa mga walang sawang mag-suporta sa aking channel. Lalo na ang hindi nag-skip ng ads away pagpalaing kayo ng Diyos at may kapaliksik digdig na gumapaw na biyayang manumbalik sa inyo. So let's see guys, what is the messages, advices sa iyo ng ating angel spirit for the sign of Aquarius. So let's see and watch this. Angel spirit guide, please give me information po na kayang sabihin sa iyo ng ating mga baraha. Okay. So, there's the moon card with the truth reveal. Talagang ibabahagi, ilalantad lahat ng katotohanan. Or some of you guys na maaaring nananaginip ka, na binabahagi ito sa iyong panaginip. No, by your intuitions, predictions, astral travel. Additional messages. Represent with the Ten of Swords. No, malalaman mo na, malalantad na kung sino ang tumatraidor behind your back. No, liliwanag na to sa iyo, matutuklasan mo na at matutunghayan mo na mismo, no, sa iyong harapan kung sino ang nagbabackstab sa iyo, no? Let's see what is the additional messages. Represent with the Ace of Swords. See, mental clarity. Magbibigay liwanag sa iyo lahat ng bagay na to. Magliliwanag na sa isip mo, sa kamalayan mo lahat ng bagay na to. No, bibigyan ka ng kasagutan sa iyong katanungan. This is something breakthrough. Some of you guys, maaaring magtatagumpay ka na, matagal mo na itong gustong malaman. And this is something the Seven of Wands. Ngayon, protectionan mo na at pangalagaan mo na yung grounds mo. Even your territory. No, parang sinasabi dito guys, no, huwag ka na ulit magtitiwala kasi parang talagang tinrider ka, no, talagang, diba, pinaglaruan ka, niloko ka, harap-harapan pa. Additional messages. Represent guys with the Kingman. You're feeling stuck. You're feeling abandonment. Parang feeling mo iniwan ka sa ere. Na parang feeling mo pinagtraderan ka. Talaga inabandon na ka. No, you're feeling stuck. Kailangan mo nang baguhin ang iyong perspective, pananaw, or mindset. No? Additional messages. And represent with the Two of Swords. There is an indecisions, but you need to decide. No, kailangan mo na magdesisyon dito. No, maaaring magulo ang utak mo, magulo ang isip mo, pero kailangan mong magdesisyon at puntuhin at tapusin ano man yung bagay na kailangan mong liwanagin, no? What is the moon card? Represent with the Three of Coins. Collaborations. No, maraming mensahe sa iyo ay maaaring hinahatid talaga sa panaginip mo. No, maraming mga senyales, maraming signos, maraming tao or bagay or mga ancestor guides na tumutulong sa iyo para malaman mo at matuklasan mo na ito. What is the Ten of Swords? Represent with the Four of Wands. So some of you guys know, there's a something celebration, homecoming, family gathering, no? Maaaring mag-ingat ka sa mga events, sa mga gathering na dadaluhan mo dahil some of them guys tatraidoring ka talaga. What is the Ace of Swords? No, maaaring kumbaga bigyan ka ng pagkain na may lason or either merong, diba, masamang intention sa'yo. And of course, there's a Seven of Cups. Now, there's a something an opportunity. Maraming options, choices dito. Maaaring siguro ngayon magsisingkin na sa'yo lahat. No, marami ka ng bagay na pinakita sa'yo na ganto, ganyan sila, ganto. Kumbaga binigyan ka na ng mga paalala at babala pero dini-ignore mo. So ngayon na punto mo na talagang nalaman mo na, no? And because there is something, the Page of Wands, so there is a good news and there is a news. May balita, no? At itong balita na to kailangan mong proteksyonan at pangalagaan. Now, huwag ka nag-share ng information. Ibig sabihin nito,
maring makakaalis ka na or mayroong kayo hinihintay na document, papers, or either mayroong kang informasyon na gustong makuha, no? Pero kailangan wag mo i-share from this person, no? Kailangan proteksyonan mo at pangalagaan mo ano man yung bagay na importante sa'yo. There's the Kingman represented by the Queen of Cups. So ngayon magkakaroon ka na ng matalinong emosyon, no? Hindi ka na padadala ng emosyon sa kanila, no? Hindi ka na kumbaga maawa agad-agad, ganun. Kumbaga ito yung kahinaan mo kasi, no? Yung awa and of course ang paubaya. So kailangan mong magkaroon ng emotional intelligence, no? Maging matalino pagdating sa emosyon. What is the Two of Swords? Represent guys with the Queen of Coin, being practical. Kailangan mo maging practical dito at kailangan mo magdesisyon, no? Protectionan na naman yung bagay na meron ka. Be mature enough and being grounded sa kung ano man yung bagay na meron ka. And because there's a Knight of Cups, no? There's an offer. May offer talagang paparating sa'yo. No, maraming collaborations, no? There's something connection, socialize, no? Marami talaga taong lalapit sa'yo, may mga taong offeran ka ng ganito, no? And of course, ito pala kumbaga bita, ganon, hindi mo alam, kumbaga malalaman mo yung hidden agenda. Or either meron ditong offer sa'yo, dito mo malalantad lahat. No, dito mo malalaman lahat. No? What is Ten of Swords, the Four of Wands? Represent with 5 of Coin. So, see, ibig sabihin nito, malalaman mo kapag umuwi ka ng inyong lugar, inyong tahanan, na ang iyong pinaghirapan o perang pinagpaguran mo ay maaaring naubos or nawala. No? Maglako. No? Ganon. So, kailangan maging matalino ka na. So, sinasabi dito, bago pa mahuli ang lahat, ngayon pa lang i-assure mo na. No, kung nasa ibang bansa ka, tapos nagtitiwala ka from your family or for your person, mag-ingat ka po dahil maaring sinasabotahe ka dito. No, because there's a Ten of Wands, something burden. No, napakabigat. Napakabigat ng mga pasanin, pasakit dito. May mga bagay na magliliwanag sa'yo dito. May mga bagay na lilitaw. No, na mga issue, ng mga hidden agenda nila, ganon. Lahat ng bagay na yan matutuklasan at malalaman mo na. What is the Seven of Wands or the Page of Wands? Represent guys with a magician for manifestation. And of course, may mga bagay na unti-unti mo na makukuha. No? Itong balita na to, na pinoteksyonan mo at pinangalagaan mo, ngayon abot kamay mo na. Makakamtan mo na. Kasi, naging silent ka eh. Naging tahimik ka eh. No? Hindi ka na nagbigay ng impormasyon sa mga tao sa paligid mo kasi gusto mong patunayan na may mga taong naiinggit behind your back or mayroong mga humakadlang at tumakarang sa'yo. What is the Hangman? Of course, the Queen of Cups. So, there is something, guys, with the Knight of Swords. See? Kumaga, yung emosyon na yan, maaaring ginagamit yan, no? Para maawa ka, no? Para mibigay mo naman yung mga sinasabi nila, no? Para mauto ka nila. So, ngayon, mas magiging matalino ka na kasi there's a lot of toxic and negativities around you talaga. Na baguhin mo na yung pananaw mo, baguhin mo na yung kaisipan mo dito or pinaniniwalaan mo. No, kasi ang nangyayari dito, inabuso ka dito, guys. No, this is something abuso talaga. What is the Two of Swords, the Queen of Coin? Represent with the Two of Wands. Ibig sabihin ito, you have the power to choose. Piliin mo lang yung mga taong pagkakatiwalaan mo. Pero sad to say, na may mga pinagkatiwalaan ka na maaaring ginangster ka talaga. No, tinarantado ka at palihim kang tinatraidor pa. Now, for the outcome, guys, there's something, the Six of Cups, over. Ibig sabihin, there's something family-related, or either a friend of yours, nakikita mo yan, no? Now, this is something, you, or either your friend, or either your family-related, na maraming bumubuyo, or either youth, no? Na maraming sumusulsul with the negativities or maraming kumbaga negative environment dyan na sumisira sa'yo na hindi mo alam na itong mga tao na to, nakala mo totoong sumusupport sa'yo pero hindi pala. Diba? Kumbaga may hidden intention sila. No? Kung bakit yan. Kung bakit yan ang mga tao na sa paligid mo na yan na akala mo, no, mabuti sa'yo, na pala sa likod niyan mayroong
intention na masama sa'yo. Now, what is additional messages? Reference with the Knight of Swords. Some of you guys, no, nagkakaroon ka ng sleepless nights, anxieties, worries. No, it's a sign, guys. No, it's a sign that there's just something and doing a black magic to you. Senyalis yan na may gumagawa sa'yo talaga. No, talagang ginagawang ka, no, ng palipad hangin or either para maghirapan ka matulog. Diyan mo papapansin yan, guys. No? Kung may mga nararamdaman ka bilang may tumutusok sa katawan mo, pero kasi at the same time, hindi ka makatulog na maayos, nagigising ka sa nowhere, alas 2, alas 3 sa madaling araw, nagigising ka even 4 a.m. No? At the same time, guys, may mga ganap pa dyan sa eksena mo, no, na active, no, ang iyong, kumbaga, diwa. No, active ang diwa mo, hindi ka makatulog, ang dami mong iniisip, ang dami mong, kumbaga, there is something, guys, with refusing, no, ginugulo ka nila, no, para nang sa ganun, magkaroon ka ng health issues, no, para sinasabi dito na bumaba ang blood pressure mo, or tumaas yung blood pressure mo, or sinasabi dito para magka-problema ka to, yung mag-circulate yung blood mo, no, and kasi sinasabi dito, guys, there is something, an emperor, not just being mature enough and being grounded. Maging mature ka na. No, wag ka na magpapadala sa kanila. No, kumbaga, some of you guys, no, marami sa paligid mo na manipulator, dictator, no, kaya kailangan alam mo sa sarili mo yung grounds mo. Hindi ka dapat sa kanilang papadala. And of course, this is something that page of being curiosity. And of course, maraming mga bagay pa dyan na nakasubaybay lagi sa'yo. Inaalam lahat ng galawan mo. No? And of course, this is something the page of coins and this is something investment. No? May kinalaman din dito about sa finances. No? Kumbaga, ilalapit to, mangungutang to. No? And of course, pag hindi nakahiram sa'yo, no? Sasamaan loob sa'yo. At the same time, may mga nararamdaman ka na, hindi mo alam na siya palang may gawa. And there's an ease of wands. So, dito papasok ang mga idea mo. No, magkaka-instinct ka. No? Dito papasok ang mga hinala mo. Ganon. Kapag pumasok na yon, guys, ibig sabihin, kaya ka nagkaroon ng ganon thoughts, no, or instinct, kasi meron talaga na gumagambala sa'yo. At itong tao na to ay maaaring nasa paligid mo. So, let's see what is additional messages for finances and career, love life, at kalusugan. Alamin na natin yan, guys. So, let's watch this. Okay, let's see. Pagdating sa finances and career. Okay, so this is something the two of coin, a balance, na magkakaroon ka dito ng balancing situations, no? Timbangin mo yung mga bagay na makakatulong lang sa, especially pagdating sa finances, no? Huwag ka masyadong magastos, magarbo, no? And because there's a five of swords, nagkakaroon ng self-sabotage because of your action and decision. No, ginigisa ka sa sarili mo mantika, hindi mo alam ginagamit ka na pala. Diba? And because there's a temperance, matuto kang kumalma, huwag kang magmadali. No? Huwag kang pabugso-bugso. Huwag kang orat. And there's a three of swords. No? Reverse something or releasing pain na makaka-recover ka na. No? At magiging masaya na at magiging maayos ng kalagayan pagdating sa pagkakaperahan mo. And there's another one, konting tiyaga pa, magtatagumpay ka na. Ano man yung mga bagay na ninanais mo pagdating sa finances, gaganda na ang daloy nito, lago nito. Kailangan mo lang kumalma, matutong makiramdam sa mga tao sa paligid mo. Timbangin mo yung mga bagay o importante lang sa'yo. Huwag kang padadala ng tensyon. No? What is the additional messages pagdating sa love life? So there is a 6 of wands for victory. Some of you guys na nagtagumpay pagdating sa buhay pag-ibig, perfect ang relationship, and there's a 6 of swords with the transition. Kailangan nyo lang makalaya sa hindi maganda situations. No? There is something, a toxic environment talaga. And there's a 3 of wands, the waiting for ship, no? Ang, kumbaga, ang hinihintay mo, there's a possible na makuha mo na. There is a trouble, guys. There is something, document papers, and there's a 6 of coin. The 6 of coin represents something balance. No, there's something giving, receiving something by the universe. No, balance, may give and take. And there's a 666 represent reflection. Ibig sabihin dito pagdating sa relationship, lahat ng bagay na gagawin mo magre-reflect sa'yo. No, it means nasa isa kayong karmic relationship or eksena na maaaring mirroring. Kaya kapag nagloko ka, magloloko din yung partner mo. No?
Ganun siya. And because this is something, the Seven of Coin, harvest moment. Ano man yung mga bagay na hinihintay mo, pagdating sa relasyon, makakamtan mo ito. Nga lang, there's a Devil card. No? Talagang lapitin ka ng, kumbaga, abusado, or either there's something, an evil partnership, no? Mag-ingat ka kasi talagang meron ditong personal issues, no, with the Devil card. Na maring lapitin ka ng tukso, no, sa inyo relasyon, no, there is something the devil. Ibig sabihin, meron ditong gumagawa ng hindi maganda sa iyo, no, sa inyong relasyon na maaaring related sa iyong dalawa. No, kaya kailangan mag-ingat kayo kasi itong gumagawa nito ay maaaring kumbaga relative ng person mo or relative mo. No, basta nasa environment nyo. No, kasi there's a Seven of Pentacles na sinasabi dito na may interest for your money. No, or may interest sa mga meron ka. No, inggit. What is the additional messages pagdating sa kalusugan? So, there is something that I serve with success. No? Successful situation. Magiging maganda at maayos ang iyong kalusugan. And there's another one, matuto ka maging slow and steady. Ibig sabihin, kumbaga, ma-maintain mo kung ano yung kinakain mo, yung magandang ginagawa for your health, ganon. And this is something the Page of Cups, basta makikinig ka sa intuitions mo. No? Healthy ka naman at the same time. There's a hyphen for lesson learned. Matuto ka umiwas sa mga bagay na nakakasama sa'yo. No? And because there's the lovers, so ibig sabihin, connected ang nararamdaman mo at nararamdaman ng person mo. No? Same kayo ng nararamdaman. And of course, there's the King of Coins, something practical and secure. Magkaroon ka ng pag-iingat sa kalusugan mo at sa inyo relasyon. Meron dito, guys, na maaaring kumaga connected sa inyo dalawa na person mo. There's something karmic relationship talaga. No? Kaya kailangan mag-ingat po kayo. So, let's see what is additional messages with the magical fire messages. Advices, and of course, sa pick a card, yes or no. Alamin na natin, guys, and of course, sa pick a card, yes or no, kung bago ka sa channel ko, pwede ka magtanong with a pick a card, yes or no. Isa lang ang magiging sagot dyan within 1, 2, or 3. Pipili ka lang na isa dyan, comment down below kung ano number na napili mo, malalaman mo ang sagot sa dulo ng reading na to. Okay? So, let's see and watch this. Okay, let's see with the magical fire messages. With the magical fire messages represent what? Okay, express your individuality. No, allow your true self to shine because you're awesome. No, hayaan mo nga ilabas, no, yung kakayanan, kaalaman mo kung paano ka palalago bilang isang tao. And of course, do some research. May mga bagay na matututunan ka pa dito, malalaman dito, na magpapalago ng iyong knowledge, no, skills and talent, and you got the power. And use your ability to resolve this situation and you can do it. No, kaya mong masolusyonan, kaya mo rin makuha ano man yung bagay na iyong ninanais. What is the, oh my goodness, yan ang yung oracle card represented with a karma and balance. Huwag ka mag-alala, there's a justice, may justisya at may karma. Magiging balanse na ang iyong situations, no? And because there's a message and dreams, talagang may mensahe sa panaginip mo. Nor either cross-watcher out there, or cross-watcher out there, meron talagang mensahe, no, na sinasabi sa iyo ng ating baraha dito. Maring pinapahatid sa iyo, and there's a regret. No, may mga pagsisisi, panghihinayang, at pagkabigo sa lahat na nangyayari sa iyo. Or maaaring sa person mo, no? What is a synchronicity service and what? And there's an imagination. Maraming tumatakbo sa iyong isipan. Maraming tumatakbo sa iyong utak. No, there's something a princess, meron ditong princess. And of course, maraming princess sa pangalan mo, or meron ditong anak ang babae na ginagabayan mo. And there's a success. Magtatagumpay ka at the end of the time. Diba? What is the romance angel for a Mystic Love Oracle deck? For a Mystic Love Oracle deck for a romance angel. Oh my God, I told you! O, diba? Basahin mo. Karmic relationship and toxicities. Sabi ko na eh. Diba? Nasa toxic environment ka, kaya mag-pay attention ka. And karmic relationship is there. Oh my God! And there's a friends. No? Kumaga meron ditong impluensya ng kaibigan. Or kapatid, kamag-anak na tinuring na kaibigan. Malapit. Ganon. And of course, there's something break up forever.
No, kumbaga talagang naghiwalay na or kumbaga tinapos na ang relasyon ng pangmatagalan na. Now, and if this is something a mass not showing the true self, na maaring dito sa relasyon nyo, merong hindi totoo sa pinapakita niya sa'yo. Ooh, spicy. What is an angel's number? Represent what? Angel's number represent with the 1212, persistence. No happy day, a full opportunity related to your life. Purpose is just around the corner. Take immediate action once it pop up. Of course, a lovely partnership or an epic romance is also in the card. Epic romance. Diba? So, ibig sabihin dito, may palpak na relasyon. No, meron talaga dito na kailangan mong babala at paalala, na kailangan na kumilos ka kapag binigyan ka ng babala at paalala ng ating gabay. No, may opportunities na darating sa buhay mo na binibigyan ka ng paalala na mag-pay attention ka hanggat maaga pa. No? Talagang pinapakita at binabahagi dito na may kinalaman with a lovely partnership or an epic romance. Diba? Sa isang relasyon ng punong-puno ng kasinungalingan. What is the Money Move Oracle deck? Represent with an exhausted. No? Recharge and regroup. No? Ibig sabihin dito, kaya ka na-drain dahil sa lahat ng mga tao na sa paligid mo with a toxic people and toxic mindset. Diba? Paano ka ma-recharge yung utak mo kung may mga tao sa paligid mo na mali ang sinasabi against sa'yo? No, mali yung mga sinasabi at walang katotohanan, no, ang mga pinagsasabi sa'yo. And there's a what lies beneath with the hidden future. Ano yung mga bagay na nakatago sa hinaharap mo? Don't want to hear it. No, ngayon parang ayaw mo nang marinig lahat. No? Nalaman mo na siguro, kaya parang hindi mo lubos maisip na ginangster ka. And there's a tired of drama. No? Parang napagod ka na talaga sa drama. 'Di ba? Magaling siya magdrama in fairness. 'Di ba? There's a clarifying for a love situation. With a clarifying for a love situation, represent with the lighting strikes, dismantle outdated ways of being to get a fresh start, no? Some of you guys na makakapagsimula ka muli. Isang babala at paalala ng isang kidlat or lighting strikes na binabahagi dito na kailangan mo mag-pay attention. Matakot ka, no? Matakot ka sa isang babala na to na kailangan mo mag-pay attention. May ibig sabihin yan. What is a shadow work represent what? Okay. Oh my God. Nakita niyo yan, guys? No? Share ko lang, ha. There's a lighting strike, diba? Isang babala at kailangan mo mag-pay attention sa lahat na nangyayari sa buhay mo. And of course, there's something across. Diba? And there's something before inside here na parang sinasabi na nandito si God. No? Ginagabayan ka. No? And of course, parang sinabi sa akin dito, parang meron sa akin binigay na mensahe na tinraidor ka. No? Oh my God, meron talaga dito parang parang pinagkanuno, ganon. And because this is something that's with a battle within. No, in inner reflection, inner conflict. The greatest war you wage is against yourself. No, ibig sabihin dito, magiging kalaban mo sarili mo dito. Dahil mismo, na pinilit mo sa sarili mo na paniwalaan ng mga tao sa paligid mo, ngayon nagsisisi ka. No, clarifying for your life situation. Ngayon, unti-unti mo nang sinusolusyonan lahat ng bagay na to. What is the clarifying for your life situation? There's a not illusion. Stay grounded in the truth, embracing reality with the clarity, wisdom to navigate life journey authentically. No? Talagang inaalis mo na ang mga delusion sa utak mo. No? Yung imagination na pinaniwala sa'yo. No? Ngayon na kinakaharap mo na ang katotohanan, ano ba talagang totoong nilalaman ng bawat eksena na nangyayari talaga sa totoong buhay mo. 'Di ba? Kumbaga ipinamukha sa iyo yung isang magandang eksena na punong-puno ng kasinungalingan at walang katotohanan. Ganon. Para kang binuhay sa isang imagination or kasinungalingan. Ganon yung eksena dito. What is the path of the light represent what? So, talagang magaling siya magdrama, guys. What is the path of the light?
And there's a changes, unti-unti nang babaguhin at unti-unti nang magbabago ang situation. I am consciously evolving, embrace my growth, overcoming weaknesses, and build my strengths. I cultivate my inner qualities, recognize my progress, and spreading my wings towards the light, confident in the positive transformation unfolding within me. So ngayon, no, dahil sa lahat ng bagay na natuklasan mo, lalakasan mo ng loob mo at babaguhin mo na ang mga nakaugalian at nakasanayan mo, lalo-lalo na ang mga pinaniwalang kasinungalingan sa'yo. Nababaguhin mo na ito. So let's see what is the yes or no pick a card. So let's watch this. Okay, let's see what is the pick a card, yes or no. So let's see. Yes or no pick a card. Unahin natin number 1. Okay. There is a no. Beyond your ability, done to death, not viable. Diba? Kumbaga sinasabi dito parang hindi dapat karapat-dapat para sa iyo nangyari sa situations mo. No, parang natapos na, no, wala ng pag-asa, parang huli na ang lahat. Ganun yung binahagi sa akin. Number 2, there is a no again. Cut short uphill battle fighting for a lost cause. Ibig sabihin ngayon, kumbaga kailangan putulin na. No, at labanan ko naman yung bagay na mahalaga sa iyo hangga't hindi pa huli ang lahat. Oh. Number 3. There is something, yes, you are right all the time, do it now, seize the day. So, ibig sabihin ngayong araw na to, ngayon na yung panahon para gawin mo yung karapat-dapat mong gawin hanggat maaga pa. So, solusyonan mo na ito hanggat hindi ka pa kinakain ng tuluyan na maling sistema. So, guys, this is special gabay for the month of July 11 hanggang July 17 for the Sign of Aquarius. Aquarius, maraming salamat po for this wonderful reading. So, once again, this reading is a general reading namang hindi lahat makaka-resonate. Kunin lamang po ang makaka-relate sa inyo and comment down below kung kaninong energy ang ating nasagap. And because don't forget to like and subscribe my channel and hit the notification bell for more videos updates. Maraming salamat po sa mga walang sawang pagsuporta sa aking channel. Lalo-lalo na ang skip ng ads away pagpalain kayo ng Diyos at may kapal siksik digdig na gumapaw na biyayang manong balik sa inyo at maraming salamat po. And say the next video, bye-bye and babush.